Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portal po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin na reaction. Itong muling pagbalik nila Papa Dins dito kay Kuya Eric. O itong tinagurian nilang misteryosong lalaki sa gilid ng bangin. Nung nakaraang vlog nga po dito ni Papa Dins, nung pinuntahan nila ito, ay hindi nila natagpuan dito si Kuya Eric sa bahay ng kapatid niya. At ang sabi ng kapatid niya ay hindi din nila alam kung nasan niya ito si Kuya Eric. Kaya ang ginawa nila Papa Dins ay hinanap itong si Kuya Eric doon sa mga posibleng kanyang pinagtatambayan o kanyang pinupuntahan. Kaya lang, kahit anong hanap ang ginawa nito sila Papa Dins, ay hindi din nila natagpuan itong si Kuya Eric. Ang layunin kasi ni Papa Dins noon, kung bakit niya pinuntahan nito si Kuya Eric, ay dahil gusto niya sanang mapa-makeover itong si Kuya Eric. Kaya lang, ay yun nga, hindi nila natagpuan itong si Kuya Eric nung araw na yon. Na inabot na nga sila ng gabi sa paghanap dito kay Kuya Eric. Pero wala talaga. Hindi talaga nila natagpuan. At eto nga, nitong balik nila ngayon, na after nga nila makagaling dito kay Ate Kayla, ay eto, pinuntahan nila ito si Kuya Eric. Kaya lang, nung dating nila dito sa bahay nitong si Ate Joy, na kapatid ni Kuya Eric, ay nasabi nga dito ni Ate Joy na wala pa doon si Kuya Eric. At ganoon din yung sabi ng mga pinsan dito si Kuya Eric, na wala pa nga daw doon si Kuya Eric. At nung tanongin ni Papa Dins kung anong oras ang uwi nito, ay ang sabi nitong kapatid ni Kuya Eric na si Ate Joy at nitong mga pinsan ni Kuya Eric, ay mga bandang alas 7 hanggang alas 9 nga daw po ng gabi. Ganito umuuwi itong si Kuya Eric. Ay nung panahon kasi yun, nung oras na yon, ay bandang alas 7 na ng gabi yon nung pumuntang yun sila Papa Dins. Kaya sabi ni Papa Dins, ay susubukan nilang intayin sa looban ng 1 oras. At kung hindi dadating, ay di babalkan na lang ulit nila sa mga susunod na araw. At yun nga po guys, hindi tumagal ang 1 oras, ay dumating na ito si Kuya Eric, na galing nga daw po ito doon sa kanyang trabaho. At dito guys, habang kakwentuhan itong sila Papa Dins, itong si Kuya Eric, ay naging kapansin-pansin dito yung mga
sagot ni Kuya Eric dito sa tanong ni Papa Dins ay tila ba medyo malayo sa kung ano yung tinatanong ni Papa Dins. Kumbaga, hindi tama yung mga sagot niya. Malayo doon sa topic. At kung ano-ano nga po ang lumabas na sa bibig nito si Kuya Eric. May sinasabi ito na ang trabaho niya dati ay nag-oopera. Tapos, nabanggit din ito na yung kanyang pinagtatrabahuhan ay aswang. Yung mga ganun bang bagay. At ito naman ganito ang mga sagot nito si Kuya Eric. Ay kumbaga unawa naman natin ito eh. Dahil nga doon sa kanyang pinagdadaanan. Kaya lang napansin natin dito ay tila ba mas lalong lumala ang sitwasyon nitong si Kuya Eric. Dahil nung una itong na-vlog ni Papa Dins, nung una at nung pangalawa itong ma-vlog ni Papa Dins, ay kung mapapansin natin doon, yung mga sagot niya sa tanong ni Papa Dins ay medyo malapit pa. Di ka ngay malapit pa sa katotohanan. Pero ngayon dito sa latest na vlog ni Papa Dins patungkol dito kay Kuya Eric, ay kapansin-pansin na napakalalayo ng kanyang mga sagot. At pag siya ngay tinanong ni Papa Dins, pag siya sumagot, nauuwi ito dun sa kwento na kung saan-saan na nga napupunta. Na malayo na dun sa topic. Na marami na siyang sinasabi na hindi natin alam kung saan ang gagaling yung kanyang mga pinagsasasabing yun. Kumbaga, dito natin makikita na ang kalagayan ni Kuya Eric ay palala ng palala. At dito nga po guys, habang kakwentuhan ito nila Papa Dins, ito si Kuya Eric, ay sinabi na ni Papa Dins dito kay Kuya Eric kung ano ba yung pakay nila, kung bakit sila nandito. At yun, inilatag na nga ni Papa Dins dito kay Kuya Eric kung ano yung kanyang offer para sa ikagaganda ng buhay nito si Kuya Eric. At ang sinabi nga dito ni Papa Dins, ang plano niya ay isama ito si Kuya Eric dito sa ka-business house at doon muna mamalagi. Para nga daw mas matutukan nila ang gagawin nilang pagtulong dito kay Kuya Eric. Dahil bukod nga po doon sa pagpapamakeover, ay ang balak nila dito kay Kuya Eric ay maipagamot ito. Katulad nga po nito si Kuya Tony at ni Ate Kayla. Nakita naman natin na nung maipagamot ito si Kuya Tony at ito si Ate Kayla, ay nakitaan na natin ng malaking improvement. Lalo na nga ito si Ate Kayla. Na sabi ko nga doon sa isa kong reaction, ay ang nakikita natin dito kay Ate Kayla ay 90% na yung kanyang recover doon sa kanyang dinadalang depression. At ito din yung gusto mangyari nito si Papa Dins kay Kuya Eric. At ang bagay naman daw na ito ay napag-usapan na nila ni ka-business. Kumbaga, magtutulungan sila ni ka-business sa pagpapagamot dito kay Kuya Eric. Kaya lang, matapos na maihapag ni Papa Dins dito kay Kuya Eric kung ano yung offer niya, ay tinanggihan ito ni Kuya Eric. Dahil sabi nito si Kuya Eric ay meron siyang kontrata. At hindi daw niya pwedeng iwanan yung kontrata niyang yon. Dahil ayon sa kanya, ay ayaw niyang makukumpormiso sa isang tao. Kumbaga, ayaw niyang talikuran kung ano yung obligasyon niya doon sa kausap niyang tao o doon sa pinasukan niya, doon sa pagpipechay. Ang sabi nga niya, ayaw niyang masisira sa tao. Na kung tutuusin ay isa itong napakagandang ugali ng isang tao. Na yung obligasyon mo
ay hindi mo talaga dapat tinatakasan. At sabi nga dito ni Papa Dins, handa naman niyang kausapin yung pinagtatrabahuhan nito si Kuya Eric. At siguro ang plano dito ni Papa Dins ay pakiusapan itong pinagtatrabahuhan ni Kuya Eric na payagan nito si Kuya Eric na bitawan yung trabaho para nga madala nila dito sa ka-business house at masimula na yung tuloy-tuloy na pagtulong dito kay Kuya Eric hanggang sa maipagamot na nga nila ito. Kaya lang, ang gusto ni Kuya Eric ay tapusin muna niya yung obligasyon niya doon sa pinagtatrabahuhan niya. At ang sabi nga niya ay mga April pa bago niya matapos yung kanyang trabaho doon. Kaya sabi ni Papa Dins ay inirerespeto niya kung ano itong desisyon ni Kuya Eric na ito. Kaya lang, dito guys, nakita natin na habang tumatagal na hindi na ipagamot itong si Kuya Eric, ay palala ng palala yung kanyang kondisyon. Oo, sa ngayon hindi na nga siya natutulog dun sa bangin. At dito na nga siya natutulog sa bahay ng kanyang bayaw. Kaya lang, kung mapapansin natin, yung mga sagutan nga niya kay Papa Dins, ay tila ba mas lumala yung kanyang kondisyon. At sa tingin ko, kung ito hindi maaagapan agad, ay mauuwi ito sa mas malalang kondisyon nito si Kuya Eric. At sana hindi dumating sa ganon. Sana nga, isang araw, pagbalik muli dito nila Papa Dins, kaila Kuya Eric, ay makumbinsi na niya itong si Kuya Eric na sumama sa kanila. Na doon na magtigil sa ka-business house. Dahil kung ito naman ay makukumbinsi ni Papa Dins, ay syempre alam natin na doon mas mapapabuti ang buhay nitong si Kuya Eric. Sigurado tayo dyan na yun na yung simula ng magandang pagbabago sa buhay nito si Kuya Eric. At kung sa pagpapagamot nga nito sila Papa Dins ay iigi ito si Kuya Eric, ay hindi malayo na ito si Kuya Eric ay maging isang membro ng pamilya ka-business. Katulad halimbawa nito si Kuya Tony, na ito nung mapulot nila ka-business ay yun, kinukup nila at ipinagamot. Pero kita mo naman ngayon, itong si Kuya Tony ay meron na sweldo. Kaya hindi malayo na maging ganito din ang sitwasyon nitong si Kuya Eric. Na pag naglaon, ay magkakaroon na rin siya ng sweldo dito kay Laka Business o dito kay Papa Dins. Nakikita naman natin kasi na mabait itong si Kuya Eric eh. Kaya lang ang napansin dito ni Papa Dins nung kausap niya ito ay amoy alak. Pero kahit ilang beses tanongin ito si Papa Dins, ito si Kuya Eric kung nag-inom, ay tinatanggi nito. At ang sinasabi nito ay kumain lang daw siya ng dragon fruit. Pero sabi nga ni Papa Dins, yung amoy kasi nito si Kuya Eric nitong gabing ito, nitong natagpuan nilang ito, ay kaamoy ni Kuya Bong pag itong si Kuya Bong ay nakakainom. At yung katulad kasi nila Papa Dins na hindi mga magiinom, malalakas yung pang-amoy niya sa alak. Kaya hindi natin alam baka kaya ganito sumagot itong si Kuya Eric na pamali-mali nga na kung saan pumupunta ay baka bukod dun sa kanyang dinadalang depresyon ay kargado pa ito ng alak. Ay alam naman natin ang isang tao pag kargado yan ng alak ay minsan nawawala na rin sa direksyon talaga kung ano mga sinasabi niyan. Kaya sana sa muling pagbalik dito nila Papa Dins ay mapapayag na nila itong si Kuya Eric na sumama nga sa kanila at dito na nga lang sa ka-business house magtigil. Dahil pag nangyari yon ay makikita natin
na magiging tuloy-tuloy na rin ang paggaling nito si Kuya Eric. At pag nangyari yon, ay siguradong may isang kababayan na naman tayo na mababago ang buhay sa pamamagitan nito si Papa Dins. At yan yung abangan natin, guys. Yan yung ating subaybayan sa mga susunod na vlog nito si Papa Dins. Ano guys, hanggang dito na lang muna po. At sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video ito. At maraming salamat po doon sa patuloy nyo pong pagsuporta at wala nyo sawang panonood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po na subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo, ma'am. At maraming salamat po doon sa patuloy nyo pong pagsuporta. At sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga video. At shout out din po dito kay Ma'am Elena Capillo. At yun ma'am, maraming salamat din po sa inyo sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin. At shout out din po dito kay MK Inday Okray. Shout out po sa inyo ma'am. At ganun din dito sa aking mga kasamahang reaktor na sila Ma'am Fleurs Channel, Taong Gala, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Katangay PLC, Kalingap Turak, at Kamix Vlog. Shout out po sa inyo. Yun muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga kabisnes.